Maganda umaga po sa inyo lahat. Sino po ang mga nandito simula pa nung unang Misa de Gallo? Taas po ang kamay. Yan, napakarami. Palakpakan po natin ang bawat isa. Three down, 6 to go. Samahan natin ang mahal na ina sa paghihintay, pag-aabang sa pagsilang ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung ako ay matanggap sa seminaryo, ang seminaryo ko po ay Holy Apostle Senior Seminary. Bilang ako ay dating nurse, dati rin po akong nagtrabaho sa isang ad agency at dating junior brand manager, dala-dala ko yung mga hindi masyadong magagandang kaugalian na akala ko dati ay kalakasan, yung pala ay kahinaan. Halimbawa, nabigyan ako ng responsibilidad sa seminaryo na ako daw ang in charge ng health and wellness ng seminaryo namin. Sabi ko, yakang-yaka ito. Nurse ako eh. Alam ko ito. Dito ako may experience. May konting yabang. Yan yung advantage or one of the pros kapag late vocation ka na pumasok sa paghuhubog sa pagkapari. Dala mo yung mga natutunan mo over the years sa iyong profesyon, sa seminaryo, pero meron ding disadvantages. At natutunan ko yon the hard way. Dahil akala ko, magaling ako, hindi ako nagkonsulta masyado. Nagdesisyon ako base sa sarili kong kakayahan. Yun pala, marami na palang naiinis sa akin. Kasi yung aking health program na tinawag kong biggest loser, kasi maraming malalaki noon eh, sa seminaryo, sabi ko, kailangan papayatin ko sila. Naku ho, masyadong mahirap gawin at nakadagdag sa pagod nila. Sumakit pa ang katawan nila, kulang na nga kami ng tulog. Alam niyo ba kung ilang oras ang tulog namin sa Holy Apostles? 8 hours a week. Ganun ho kami. Alam ho yan ng mga hinuhubog. Konti lang ang tulog sa seminaryo. Masyado kasi akong nagtiwala sa sarili kong kakayahan. Akala ko kasi sa seminaryo, pagalingan. Kasi ganun yung natutunan ko sa labas. Kailangan umangat ka sa iba, sa sarili mong talino, sa sarili mong abilidad at kakayahan. Dun ka makikilala. Yung pala mali. Ang sabi sa akin ng mga humuhubog, mga formators sa seminaryo, alam mo, isa sa mga weaknesses mo, sa mga kahinaan mo, hindi ka marunong humingi ng tulong. Hindi ka marunong magtanong. Yung akala kong kahinaan sa labas ng seminaryo ay kalakasan pala bilang isang nagpapari at lalo na bilang isang Kristiyano. Marunong dapat tayong magpakumbaba at umamin na hindi ko alam ang lahat, na hindi ko kayang gawin lahat, na kailangan ko ng tulong at dapat matutong magtanong. Nasa 3 araw na ho tayo ng Misa de Gallo. Abay, next week, Pasko na. Tanggap ba natin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos sa lahat ng bagay? Tanggap ba natin na kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo mabilidad, kailangan pa rin natin ng Diyos. Kaya nga natin siya sinasalubong. Kasi kung sinasabi mo na, oh, Father, alam ko yun, tanggap ko iyon. Kaya nga ako nagsisimba. Kaya nga ako nagsisimbang gabi at nagdarasal kasi kailangan ko ang Diyos. Tama, kapatid, pero baka lang kulang. Kasi ang tunay na nagpapakumbaba, ang tunay na nangangailangan sa Diyos, inaamin ang kahinaan at humihingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Humility defeats all forms of pride.
Alam niyo po, para na nga akong sirang plaka sa aking mga homilya, linggo-linggo. Kasi paulit-ulit kong tinatanong o paulit-ulit kong pinapaalala, kailan ka ba huling humingi ng tawad sa Diyos sa kumpisal? If you truly love Him, if you are truly excited for His coming, there is no better gift you can offer Him than a humble and contrite heart. Pusong nagsisisi. Kasi kahit kumpletuhin natin ang 9 na araw sa pagsisimbang gabi, kahit ilang kandila pa ang itirik natin sa bawat kahilingan natin sa Diyos, kahit nagsasakripisyo ka pa araw-araw, gumising lang ng umaga, maagang maaga, kung walang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, sayang lang ang paghahanda natin bago ang Kapaskuhan. Lahat po tayo may ipinagdarasal at dinudulog sa Diyos sa simbang gabing ito. Lahat tayo may bitbit sa ating mga puso na mga kahilingan. Lumapit tayo sa Kanya at sabihin kung ano ang kailangan natin. Because asking something from the Lord, that requires humility. And before one can ask from the Lord, kailangan tanggalin niya lahat ng pride na meron siya. Inaamin niya na inaamin mo na kailangan mo ang Diyos. Ask because you need Him as your Savior, as your defender, as your Father. And when you ask, my dear brothers and sisters, ask for the right thing. Ask for what He wants, not only for what you want. Bakit? Because He knows us better than we do. He knows what is best for us. Alam nyo, gusto niyang ibigay iyon. Pero kung ayaw mo naman hingin sa Kanya ang kaloob niya para sa iyo, paano mo makukuha ang the best na gusto niya na ibigay para sa iyo? Hiling tayo ng hiling ng kung ano-ano lang, kung ano yung gusto natin. At kadalasan, hindi yun ang the best para sa atin. Ngayon kaya, tanungin natin siya kung ano ang gusto niya para sa atin. Baka magulat ka kung anong matatanggap mo. Look at what happened to Saint Joseph, si San Jose. He thought he had everything planned out well. Ayaw niyang mapahiya si Maria. So, anong ginawa niya? Hihiwalayan na lang niya ng tahimik. Kahit na masakit ito sa pride ng isang lalaki, na malaman na buntis yung kanyang mapapangasawa at hindi kanya. Dahil siya ay matuwid, si San Jose, nagpakumbaba siya at ginawa pa rin niya ang makakabuti kay Maria kahit masakit sa kanya. As a righteous man, his wants, his plans, his decisions, although matuwid, virtuous, are only secondary, pumapangalawa lang to what God wants, to what God planned out, and to what God decides on. His will is better than ours. Si San Jose, bukas siya sa kalooban ng Diyos. Kahit may sarili siyang plano, bukas pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Kagustuhan pa rin ng Diyos ang masusunod. At yun nga ang sinunod niya. And what did Joseph gain in surrendering to God's will? Not only Mary as his wife, but more importantly, he got Jesus, the Son of God, as His Son. He got Emmanuel, God with us, the fulfillment of God's promise to be with His people always. Yun ang kanyang naging anak under His care as a foster father. Joseph got the best of God's plan for him.
And this is how the birth of Jesus Christ came about and will come about in all of us in our preparation for His coming this Christmas. Kung magiging bukas lamang tayo sa kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, habang papalapit na ang pagdating ni Jesus, lumapit tayo sa Kanya na may pusong tunay na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran bilang ating paghahanda. Unahin natin ang kalinisan ng ating kalooban bago ang ating iba pang kahilingan at pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya at humingi. Let us ask the Lord bilang tanda na kailangan natin Siya. Bilang tanda na hindi natin kaya ito mag-isa, na kailangan natin ng tulong niya. Pero sa ating paghingi, wag lang po kung ano yung gusto natin. Wag ipilit kung ano lang yung gusto natin. Hindi yung, Lord, Thy will be changed. No, no, no. Higit na tanungin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung ano ang gusto niya para sa atin. Lord, Thy will be done. Pag ginawa mo yon, kapatid, baka hindi pa Pasko, makuha mo na ang the best mong regalo mula sa Kanya. Amen.